So ito po no, ay kahapon, ako po ay na-excite. Sapagkat nabalitaan natin na itong ating mahal na dating Pangulong Duterte, si Tatay Digong, napahabalita na atin po ng hearing bukas, okay? Hearing ng Quadcom bukas, okay? Ngayon, na-excite po tayo sapagkat katulad po nito itong si Atty. Panilo ay nag-i-invite na suportahan natin ang ating dating Pangulo. Okay? Kaya ako naisip ko, bukas, pupunta sana ako ng Batasan para salubungin. Doon sa entrance, salubungin ang dating Pangulo, pasalamatan, personal, sa kanyang mga nagawa na ambag sa ating bansa sapagkat napakaganda sana. Kung nagkaroon ng continuation, tuloy-tuloy na sana ang unlad. Tuloy-tuloy na sana itong ating pag-improve pagdating sa peace and order, sa ekonomiya, sa infrastructure. Kaya lang, sa ngayon po naudlot. Kaya tayo po ay naghahangad sana ng continuation doon sa mga proyekto ng dating Pangulo. Okay? Kaya tayo po ay nag-aasam-asam na sana meron sana isa pang Duterte na maupo sa Malacanang para maipagpatuloy ang dating proyekto ng ating Pangulong Duterte. Ngayon, yung excitement ko biglang napalitan ng disappointment. Dahil katulad nito, pakinggan niyo mga kababayan. Kahapon pa na-cancel na namin yung aming hearing At 6:30 p.m., the Quadcom chairs have already informed the Secretariat to send out notices to all our members and to all our invited resource persons na hindi po natin matutuloy yung ating hearing ngayong Wednesday, no? At all these notices via email, digital, and Viber notices, pinadala na ho yan kahapon pa lang. And wala ho kaming wala ho kaming confirmation pa kung sino yung a-attend Wala naman ho nagsabi sa amin na may a-attend na sa Wednesday because as early as yesterday, we have already sent out cancellation notices. Kaya wala namang nagulat lang kami ngayon na meron palang gustong umattend, no? Welcome naman po yan sa atin. Kaya lang, na-cancel na po natin. And just to let everybody know that we have already postponed it for November 21st, Thursday next week. So lahat po ng inimbitahan namin na kinancel namin, ay iimbitahan ho namin ulit. Nang sa ganoon, mahaba-haba ho yung inyong preparasyon, mahaba-haba inyong oras para maka-attend dito sa aming Quadcom hearing sa next week. Mr. Chairman, baka iniisip ko rin during the time that we have discussed that on Sunday, I think we finalized on Sunday. Baka may mga chairman na mole doon sa pag-uusap natin. Just kidding. Pero we already decided last Sunday pa po at pinormalize lang po namin yan kahapon, and that's the reason why we already have a meeting yesterday. Unfortunately, may mga gantong issue na darating daw po, and I think it's hard for us to really send invitation again to those who have been canceled resource persons. And kung wala naman talagang kung wala naman talagang direct statement ang ating former president na darating siya, tingin namin propaganda lang yung lumalabas ngayon sa internet, no, sa social media na darating siya. Kasi gusto rin naming dumating siya dahil pinagbantaan nga niya yung mga congressmen na sinasabi niya, sisipain daw niya, wala namang virtual kick. 'Di ba? So, mas maganda sana dumating siya dahil willing naman si Chairman Dan na magpasipa sa former president. Virtual kick, Cancel daw ang hearing bukas. Sabi dito ng mga congressman, cancel daw. Ngayon, dahil dyan, sila po ay binash. Sila po ay binash, katakot-takot na bashing ang inabot nila sapagkat sabi ng iba dyan, naduwag daw itong mga congressman kay Tatay Digong. Totoo kaya yan? Totoo kaya kayo naduwag, mga congressman? Ano nangyari?
Totoo ba yan? Ah, excited ako na makita ang showdown ni Paduano at ni Tatay Digong. Di ba ito si Paduano ang tapang-tapang nagagalit dyan nung kailan ba yun? Last hearing. Galit na galit. Sisigaw dyan sa loob ng batasan. Ang sabi, niloloko daw sila ni Tatay Digong. At sabi pa ni Paduano, takot ba siya? Ganun mga style na ganun. Natatakot ba siya? Ngayon, parang nabaliktad ang sitwasyon. Parang sila yata ang biglang natakot, nung nag-announce itong kampo ng dating Pangulo Duterte, itong sinabi nitong si Atty. Panilo na atin bukas. Bigla namang sinabi nito mga congressman, cancel daw ang hearing. Nakapagdoda, alam nyo no? Kung siguro kung sa susunod, ako, wag na siguro umatin si PRD. Wag na siguro. Total, itong mga congressman, parang masasabi natin hindi man pala seryoso sa anyaya nila, sa imbitasyon nila sa dating Pangulo. Ang daming reason kasi ganyan, kasi ganito. Alam nyo, ewan ko sa inyo. Ito, katulad nito, alam nyo, tayo po lalo na dismaya sapagkat tulad nito ating nabalitaan na ito pa lang si dating Police Colonel Ruhina Garma ay napabalita na sumibat na. Umiska po na sa Pilipinas. Umiska po na daw pakinggan nyo ang balita. Ang tanong dito sa mga congressman. Information lang, si Colonel Garma raw po left the country last November 7th. Hindi na po ba siya kakailanganin tanungin pa ng Quadcom? No, nandiyan siya nung huling hearing namin kasama niya yung si dating Colonel Leonardo. He was also there, represented by with his lawyers, kasama. So we have no idea kung umalis sa bansa, nasa bansa ba, nakaalis na. I have no information. Hindi masagot ng mga congressman kung saan na si Garma. Ngayon, alam nyo, noong nakaraan, di ba in-invite ng Senado ito si Garma para umatid doon sa hearing. Ang sabi doon, dahil hindi nakarating, ang balibalita ay nagkasakit daw. Sabi dito mga congressman, paliwanag nila, may sakit sa hospital, nagpapagamot. Yun ang sabi ng mga congressman. Ngayon, tulad niyan, napapabalita na biglang umiska po na raw. Ano nangyari? Alam nyo mga kababayan, kung totoo yan, sino ang masisira dito? Yung Quadcom. Kung totoo na sumibat itong si Garma, buo, mas lalong lalakas ang ating haka-haka, ang ating pagdududa na itong Quadcom ay may ginagawang anomalya. Ito naman ay haka-haka natin base dito sa nangyayari. Katulad na sikat na sana itong Quadcom noon Kaya lang, palitan ng pagdududa, nagkaroon ng hearing sa Senado at doon humarap itong si Colonel Hector Grijaldo at doon may sinabi na kinausap daw siya ng mga congressman nitong si Abante at si Fernandez. Okay? So dahil doon, nasira po ang credibility nitong Quadcom. Kaya marami nagkaroon ng haka-haka pagdududa sa integrity. Okay? Ngayon, kung totoo yan, nasa bibat itong si Garma, mas lalo. Kung noong kay Grijaldo, nasira ang integrity nitong Quadcom, hindi lalo ngayon. Mas lalong tataas ang hinala ng tao, ang duda ng tao dito sa Quadcom.
na baka meron silang ginagawang script. Ito naman, tanong naman natin dahil nga tayo nagdududa eh. Baka may ginagawa silang script. Ang duda natin, baka ito si Garma kinausap nila. Para nag-iba ng tono, nag-iba ng statement. Nung una, tiyatanggi ang kanyang involvement. Pero nung nakulong, naungkat ng mga tinatagong sekreto tulad ng kayamanan sa ibang bansa, yung involvement niya dun sa Bariaga ba yun? Pangalan nun, yung general manager ng PCSO na pinatay. Kasi mayroong dalawang pulis na nag-testify dyan, ang nagturo o ang nag-utos di umano na ipapatay ang dating PCSO manager ay itong si Garma at si Leonardo. Ngayon, na-contempt ito si Garma. After dyan, nagbago na ang statement. Kaya, doon nagkaroon na tayo ng pagdududa. Okay? Doon pa lang, dahil nga nagkakaroon ng recantation. Halos karamihan ng mga witness nila dyan, nung una matigas. Nung ikinulong na, kinomtem na, nagbabago na. Nagkakaroon ng mga recantation ng kanilang mga sinumpaan sa laysay, pagbabago o pagbabawi. Doon pa lang kaduda-duda na eh. Diba? Katulad niyan, napahabalita na sumibat na, ibig sabihin niyan, umiiwas. Kung totoo yan na sumibat na, ibig sabihin niyan, umiiwas na umatin din sa Senado. Dahil, pagka umatin siya, baka lalo may discover ang Senado dito sa mga pinagsasabi ni Garma. Okay? Kaya baka yan ang iniiwasan nila na mabunyag. Kung totoo yan. Ito naman ay nagtatanong tayo. Hindi tayo nag-assume dito na totoo nga. Nagtatanong tayo. Sana hindi totoo. Ngayon, kung totoo yan, wala na. Sigurado na tayo ay buo na ating pagdududa. Okay? Biruin nyo yung mga star witness nila dyan, si Guban, si Leonardo, si Garma. Mga pinatawag ng Senado hindi sumipot. Yan ang mga star witness nila eh. Ang Quadcom hindi sumipot, akalaan nyo ba naman? Diba? Ngayon, tingnan natin, tingnan ninyo ang pahayag nitong ng mga congressman, parang dati bantay sarado nila si Garma. Bantay sarado nila si Garma. Hanggat maaari, hindi makaalis na sa poder nila. To the point na itong si Garma, kinomtem, pati yung anak na may problema sa kalusugan, gusto pang isama sa kulungan. Pero ngayon, kunyari, hindi nila alam kung totoong sumibat na. Ano kaya sa susunod na hearing ng Senado? Baka naman ang magkakasakit ito naman si Guban at si Espinosa. Kasi yan mga in-invite nung una na hindi dumating. Hindi sumipot. In-invite ng Senado. Yan mga star witness na yan. Kaya baka sa susunod, sila naman ay may sakit. Alam niyo mga kababayan, ito si Garma kasi, nung una, talagang dinidikdik ito ng Quadcom. Yung kanyang involvement di umano dyan sa Bariaga ba yun? Case. Akala ko, sasampahan na siya ng kaso dun. Pati itong kanyang kayamanan, akala ko mauungkat na kasi yung mga hearing dyan nung nakaraan ay sinisilip ang kanyang salin, ang kanyang ari-arian. Pero after siya mag-testify, hindi na nabanggit yun.
Wala na tayong balita kung ano nangyayari dun.